Good afternoon po mga farmers, no? Kumusta po kayo ngayon? So balik po tayo sa ating pagtatanim. So ngayon, i-update ko po kayo or i-share ko po sa inyo, no? Yung ating pagtatanim ngayon ng okra. So bago natin ituloy yung ating topic ngayon, please subscribe my channel, hit the notification bell for more videos. Huwag niyo kalimutan, no? Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Sana hindi kayo magbago at patuloy niyo po suportahan yung ating channel, no? Dahil channel natin, marami tayong gusto i-upload ng mga video. Next time gawin natin, i-future natin, bisitahin natin lahat ng mga farmers sa lugar namin para i-share namin sa inyo yung mga iba't ibang experience natin sa buhay. So ngayon, dito po tayo sa aming tanim, no? Yung title ng topic natin ngayon, ito ang resulta, no? Sa mga tanim pag hinalagaan at pinabayaan. So ngayon, kung mapansin po namin, kung pansin nyo po dito sa likod ko, dito sa tinatayon ko po ngayon, ay talagang daming damo, no? At saka, maliban damo, meron kami dito bagong tanim na okra. So ngayon, ang topic natin, ito po ay para sa mga baguhan, sa mga wala pang alam, sa wala pang experience, o sa gusto po lang magplano, magtanim ng kahit anong uri ng gulay. Ito po ang sabihin ko sa inyo mga ka-farmer. Sana pag-isipan niyo muna bago po kayo magtanim kasi ang pagtatanim ay hindi madali at hindi madali. Talagang medyo mahirap dahil sa panahon ngayon, lalo sa panahon ngayon, tag-init talaga, ang hirap magtanim ng mga tanim. Katulad ng okra kasi yung tanim namin ngayon, kahit anong uri ng tanim, basta pagdating na mga tag-init, summer na mga panahon, mahirap yun, no? Mahirap. So bago ka magtanim, siguraduhin nyo na may supply kayo sa tubig, no? Yung may pagkukunan talaga kayo na water source talaga, no? So kasi sa panahon ngayon, kung dilig lang po yung ating inaasahan, kulang yun, no? Kasi isa-isahin po natin yung bawat puno, pagdilig-dilig araw-araw, umaga sa kahapon. Kulang yan, no? Hindi katulad talaga sa ulan talaga. Sa ulan, yun, mas madali mabuhay yung tanim, mas madali tumaba at lumaki yung mga tanim kapag umuulan, no? Kung patubigan nyo rin, yung flooded water ang kailangan, mas maganda rin dahil nga makakainom ng maayos yung mga tanim natin. So itong resulta sa mga tanim pag pinabayaan natin at nilalagaan, ulit ko, banso talaga, dilaw yung mga dahon, hindi maliit lang, hindi humaba. Oo, kasi napabayaan namin to dahil busy din po kami sa bahay na timing na nagpapaayos ako sa bahay namin, no? So hindi namin to na alagaan ng maayos, hindi namin ito nadiligan, hindi namin ito nabunuhan, nalagyan ng fertilizer. So kaya itong resulta ngayon. So ang hirap, no? Pero yung iba dito may mga bunga naman, yung ano namin, yung okra, may mga bunga naman. Yung iba dito, ito po ay mag almost 2 months, mag 2 months na po ito. Pero wala pa kami na harvest, no? So okay lang kasi nahirapan po kami dito. So yung mga damo, no, hindi na namin to na asikaso dahil sobrang busy po namin. So yun lang po ang version namin sa inyo sa panahon ng tag-init. So bago pa kayo magtanim, siguraduhin nyo po na mayroon kayong sigurado na water source, no? Para mas importante kasi yung tubig, mas importante yung tubig. Tapos siyempre yung paglalagay ng fertilizer, important din yan. At saka yung pag-spray ng mga insecticide, kahit anong oral insecticide, para makontrol yung mga insekto na hindi makalapit sa mga tanim natin. So maraming lang video tungkol sa okra. So sa okra talaga marami tayong views, maraming interesting, maraming interesado sa okra na mga ka-farmers natin na nanonood. Sa sitaw marami din, no? So dito sa okra, ini-share ko pa sa inyo yung ating mga failure sa pagtanim para pagdating sa inyo, mapanood niyo po yung video na ito ay parang may idea na po kayo, no, kung paano po yung mga pagkakamali natin na para may tama po natin, di ba? So ngayon, yan po ang masabi sa inyo, bago po kayo magtanim, siguraduhin nyo na mayroon kayong water source dahil kung dilig lang, kulang talaga, hindi sapat yung pagdilig. Sa panahon ngayon, sobrang lakas talaga ng init ng panahon kahit tayo po hindi makainom tubig. Siguro mamatay po tayo kahit ano, hayop man o kahit ano, basta may buhay pag hindi makainom ng tubig, mamatay talaga. So yun lang po ang share na kami sa inyo. So patuloy lang po tayo sa mundo ng farming, no? Kasi sa panahon ngayon, yung farming parang hindi na po pinapansin ng karamihan, no? So maraming salamat po sa yung panood dito po sa channel natin. Kunting sipag lang at syaga kailangan para kumita po tayo. Thank you for watching. Bye po sa inyong lahat.